100 ang ipupusta ko. Ako gay manghihingi lamang ng tulong sa inyo. 5,000 ang sahod kada isa. Hindi na mabubuhay yon. Pustahan sa Italaro. Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Silim True Crime and Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres and Wilmore Loponio. Takip Silim True Crime and Mysteries. Subscribe now. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Ando, taga-Indang, Cavite. Isang karpintero noong aking kabataan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay kong karanasan na nangyari 43 taon na ang nakalilipas. Mayroon akong kaibigan na kilalang elektrisan sa lugar namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Bitoy. Mahilig sa sugal si Bitoy, Sir Jupiter. Laman siya ng saklaan, sabungan, at bingguhan, pati na rin ng sugalan sa mga lamay ng patay sa lugar namin. Itay! Paano na ako ngayon? Bakit mo kami iniwan? Tay! Pustahan tayo, Ando. Namatay sa stroke yung matandang iniiyakan ng babae. Mali ka, parang Bitoy. Namatay siguro yan sa atake sa puso. Pustahan tayo, stroke yan. Atake sa puso. Taga dito ba kayong dalawa? Isang matandang lalaki na nakapolong puti at itim na pantalon ang biglang sumulpot sa likuran namin ng kaibigan kong si Bitoy. Habang nakatambay kami sa ilalim ng sagingan sa tapat ng lamayan na hindi namin kilala kung sino ang pinagbuburulan. Napadaan lang ho kami. Nakikikapi lang po. Pauwi na rin po kami. Hindi ba't karpintero ka, iho? Opo. Electrician ka naman, tama ba ako? Opo, sir. Gusto ko kayong kuning dalawa para i-renovate yung bahay ko malapit sa tulay ng Italaro. 5,000 ang sahod kada isa. 5,000? Oo, pero stay in kayo doon. Kailangan yung tapusin yung renovation sa loob ng 2 linggo lang. Pwede ba kayong dalawa? Pwede po. Noong panahon na yun, napakalaki na ng halaga ng 5,000 piso para sa mga karpintero at elektrisyan. Nagsimula kami agad na magtrabaho sa lumang bahay ng matandang lalaking nagpakilala sa pangalang Nicasio. Kung mapapansin ninyo, mag-isang nakatirik ang bahay ko dito sa gilid ng highway. Gusto kong pagandahin ninyo ang itsura, lalo na sa labas. Gusto kong pinturahan mo ng puti ang labas, Ando. At ikaw naman, Bitoy, lagyan mo ng maraming ilaw ang buong bakuran para lumiwanag ulit. Gusto ko siyang magbukang bago ulit. Wala pong problema, Sir Nicasio. Putol pa ang kuryente dito. Aasikasuhin ko muna ang pagpapakabit ulit ng kuryente.
Ayusin nyo lang ang tulugan ninyo sa loob ng bahay. Heto ang 2,000 piso. Tig 1,000 kayo dyan. Down payment ko sa inyo. Kayo na ang bahala dito at uuwi na ako. Babalik-balikan ko kayo dito para tingnan ang natapos ninyo. Salamat po, Sir Nicasio. Kami na pong bahala dito. Ingat po kayo. Unang gabi pa lang namin sa bahay ni Sir Nicasio ay may kakaiba ng kaganapan kaming naranasan ni Bitoy. Alauna ng madaling araw noon. Tulog na kami ng kumpare ko nang makarinig kami ng malakas na banggaan. Tunog ng bus na nagbanggaan, kasunod noon ay nakarinig kami ng mga sigawan ng mga tao. Bitoy, ano yun? Parang may banggaan ng bus sa tulay, pare. Tara, tingnan natin. Mabilis kaming tumakbo papuntang highway at sinipat ang pinanggalingan ng napakalakas na tunog. Pero Walang sasakyan sa highway. Galing yung mga sigawan na narinig natin kanina. Baka binangungot lang ako? Bakit narinig ko din? Ano, pareho tayo ng bangungot? kinilabutan ako at nakaramdam na ng kakaiba unang gabi pa lang. Pero hindi namin masyadong pinansin na magkumpare. Lumipas ang 2 araw ng pagtatrabaho, napansin namin na maraming nasisira ang sasakyan sa tulay na malapit sa bahay na ginagawa namin. Kung hindi tumitirik ang kotse, nawawalan ito ng brake. At lahat halos ng driver ng sasakyan, mga babae. Pustahan tayo, Ando. Bukas may masisiraan na naman ang sasakyan sa tulay. Bakit mo naman nasabi yan, Bitoy? Araw-araw na lang na ganun ang nangyayari. Pustahan tayo. Bukas, lalaki naman ang masisiraan ng sasakyan sa tulay. Alam mo, pakiwari ko, babae pa rin ang masisiraan ng sasakyan. 50 pesos, pustahan tayo, lalaki. 50? Laki naman. 50 pesos. Lalaki ang masisiraan ng kotse bukas. Nang sumunod na araw, isang lalaking mataba ang nagdadrive ng tumirik na owner ang nakita naming humihingi ng tulong sa tulay ng Italaro. Panalo sa pustahan si Paring Bitoy. Akin na ang 50 pesos ko, pare. Panalo ko sa pustahan. Lumipas ang 1 araw. Hindi na basta sasakyan ng namamatay sa tulay, Sir Jupiter. Tao na. Isang babaeng buntis ang nakita naming patay sa gitna ng daanan ng tulay ng Italaro. Napisak ang malaking tiyan ng buntis nang mahit-and-run ng isang rumaragasang bus. Kawawa naman yung babae, buntis pa pala pare oh. At yung tarantadong bus, tinakbuhan lang yung nasagasaan niya. Pustahan tayo. Babae ulit ang susunod na mamamatay sa tulay. 75 ang pusta ko. Bitoy, gago ka ba? Bakit gusto mong may mamatay ulit sa tulay? Pustahan na lang tayo, pare. Ano? Babae ulit ang mamamatay dyan sa tulay. 75. Lalaki ang pusta ko. Lumipas ang 2 araw. Walang naaksidente at namatay sa tulay.
Pero may natagpo ang sinalvage na bangkay sa ilalim nito. Lalaking nakasako ang natagpuan ng mga tanod. Ang sabi, sinalvage daw at doon itinapon sa ilalim ng tulay. Paano ba yan, Bitoy? Panalo ako sa pustahan. Lalaki yung bangkay na natagpuan sa tulay. Oh, kaya na 75 mo. Babawi ako sa susunod. Mag-iisang linggo na tayo dito. Hindi pa natin natatapos yung kalahati ng bahay. Alam mo, itigil na natin ang pustahan, pare. Anong itigil? Porkit nanalo ka na, tigil na? Hindi pwede, pare. Noong kinagabihan ng araw na yun, pinwersa ko si Bitoy na tapusin ang pag-aayos ng mga kable ng kuryente sa bakuran. Nagluluto ako noon ng hapunan naming dalawa sa loob ng bahay nang marinig kong may mga umiiyak na tao mula sa labas. Kinuha ko ang isang kandila at lumabas ako ng bahay. Nasa pintuan pa lang ako na tigagal na ako nang makita ko ang napakaraming itim na tao na nagtatakbuhan papunta sa tulay. Sumisigaw silang lahat, Sir Jupiter, pero walang lumalabas na tunog mula sa mga bibig nila. Huy! Anak ng... Bitoy naman ginulat mo ako. Kakain na tayo, di ba? Anong tinititiga mo dyan sa highway? Yung mga tao, pare. Tatakbuhan sila. Tao? Nasaan ang tao dyan? Kapitbahay nga wala, tao pa kaya? Biglang naglaho ang halos 300 taong nagtatakbuhan papunta sa tulay. Para akong minulto ng mga kulay itim na mga tao. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Pero nasundan pa yun, Sir Jupiter. Noong sumunod na gabi, dala ng maalinsangan na panahon, binuksan ko ang mga jalousie ng bintana sa buong bahay. Sa sala kasi kami natutulog ni Bitoy. Tigisa kami ng banig na tinutulugan. Dahil puno ng jealousy ang buong sala, mas may hangin na pumasok sa loob ng bahay. Patulog na ako noon, Sir Jupiter, nang makaramdam ako ng kakaibang lamig. Gininawa kong bigla. Pinagpapawisan ang katawan ko pero ginikinaw ako. Wala naman akong trangkaso noong gabing yun. Pero pakiramdam ko, may mga nakahawak na malalamig na kamay sa mga paa ko. Nang malingat ako sa bintana, naihi ako sa banig ko nang makita ko ang patong-patong na taong na nakadungaw sa mga jealousy. Nanlalaki ang mga mata nila habang nakabuka ang mga malalaki nilang bunganga. Lahat sila nakanganga habang nakatitig sa akin. Kahit saang bintana ako tumingin, puno ng mga ulo ng tao. Mga taong parang siniroks ang mukha. Ha? Pare, bakit? Nagising si Bitoy sa lakas ng sigaw ko. Tinakpan ng 2 kamay ko ang mukha ko sa sobrang takot ko. Yung mga bintana, tignan mo. May mga taong nakadungaw. Nakakatakot. Pare, walang tao sa bintana. Pare, binabangungot ka na naman. Hindi
Hindi ko alam kung nababaliw na ako noon, Sir Jupiter, dahil nang muli kong tiningnan ng mga jalousy ng bintana, wala na ang mga taong nakanganga. Nakasara na lahat ng mga jalousy na binuksan ko bago kami natulog kanina lang. Hindi ako binangungot, Bitoy. Minulto ko. Multo? Sus! Naniniwala ka sa mga multo? Hindi totoo ang multo. Nang sumunod na araw, sinurpresa kaming bigla ng amo namin. Dumating siya ng 3:00 ng hapon kung kailan tulog na tulog si Bitoy para sa siesta. Ang sarap ng tulog mo, Bitoy ah. Sir Nicasio, Sir. Sir, magandang hapon po. Kakatapos ko lang po magsalansa ng mga kable sa... Matatapos nyo ba talaga ang bahay ko o hahanap na ako ng kapalit ninyo? Sir, opo naman sir. Matatapos po namin to. Sa linggo. Tapos na namin to. Bakit tulala ka, Ando? Mukhang puyat na puyat ka. Hindi ka ba nakakatulog dito? Nakakatulog naman po. May binga po ang tulog ko kagabi. Mabuti naman. Dahil yung dating karpintero kong kinuha, 2 araw lang ang itinagal dito. Umalis na lang ng walang paalam. Hindi po namin iiwanan ng bahay nyo nang hindi tapos, sir. Mabuti kung ganon. Nagpunta ako dito para dalhin yung iba pang materyales na kakailanganin ninyo. Heto ang 2,000. Tig 1,000 kayong dalawa dyan. Sa darating na linggo, kailangan tapos nyo na ang buong bahay. Dahil paparating na ang anak ko. Full payment kapag maganda ang trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Dahil sa pagbisitang iyon ni Sir Nicasio ay napilitan kami ni Bitoy na madiliin ang pagre-renovate ng buong bahay. Biyernes ng umaga, may kuryente na sa bahay. Nailawan na rin sa wakas ang napakadilim na bahay. Hanggang sa tuluyang natapos namin ito ng Sabado ng gabi. Woo! Sa wakas, natapos rin. Nagmukhang bago ulit. Tingnan mo mula dito sa highway, pare. Ang sakit ng likuran ko, pre. Ngalay na ngalay ang braso ko sa pagpipintura. Huwag ka mag-alala, paring Ando. Tanggal yan sa gin na binili ko kaninang umaga sa bayan. Inom tayo? Aba, dapat lang. Last day eh. Deserve natin ang magpakalasing ngayong gabi. Dito tayo sa gutter mag-inuman para maiba naman ang view. Pumayag ako sa ideya na Bitoy, Sir Jupiter. Nagbukas kami ng lata ng sardina sa tilang bote ng gin at chaser at naglatag ng maliit na mesa at mga upuan sa tabi ng highway sa tapat mismo ng napakaliwanag na bahay na nirenovate namin. Nakailang bote na kami ng gin, medyo lasing na kami pareho nang bumalik sa isipan ni Bitoy ang pustahan. Pare, last day bukas, di ba? Oo, last day na natin eh. Last pustahan na natin to. Pustahan na naman. Oo pare, Oo na, sige na, anong pusta mo? 100 ang ipupusta ko. 100? Laki naman nun. Ikaw nga nanalo nung nakaraang pustahan natin eh. 100. Kayang-kaya mo yun. Ipupusta ko ang 100 ko. Sige. Lalaki ang susunod na mamamatay sa tulay na yan. Lalaki. Sigurado ka na? Oo,
lalaki. Gwapong lalaki. Magandang babae ang pusta ko, pare. Babae ang susunod na mamamatay sa tulay na yan. Okay, tagay! Tagay! Nasa kalagitnaan kami ng inuman ng may isang lalaking payat at matangkad ang nakita naming palakad-lakad sa tulay ng Italaro. Pabalik-balik ito at padukwang-dukwang sa ibaba ng tulay. Balisa ang lalaki, parang may kinakausap siya sa ilalim ng tulay. Malamang adik yan lalaki sa tulay. Uy, bakit mo naman nasabi? Di mapakali. Tsaka, tingnan mo. Nagsasalita mag-isa. Natigilan kami ni paring Bitoy nang lapitan kami ng lalaki sa tulay. Mahinahon itong bumati at nakipag-usap sa amin. Ay, magandang gabi sa inyo. Nakangiti ang lalaking matangkad. Maputla ang mga labi niya, tila puyat ang mga mata. Mukha siyang may sakit. Pero nakangiti siya sa amin ng kumpare ko. Ako si Macario. Taga Batangas ka ako. Uy, Batanggenyo ka pala? Ang lolo ko, taga Batangas din eh. Ay, siya nga. Ay, mainang kong gayon. Ano bang sadya mo, Macario? Makitagay ka muna, Macario. Last day na namin ni Re. Pauwi na kami bukas sa bahay namin. Ay, tama-tama at naabutan niyo pa kami din eh. Ako gay manghihingi lamang ng tulong sa inyo. Anong tulong? Pwede niyo ba akong samahan sa tulay para maipakita ko sa inyo? Doon sa tulay? Sandali lang naman. Hihingi lang ako ng pabor. Abay, sige. Tara pre, tulungan natin. Tumayo kami ni Bitoy at sinundan namin ang tuwang-tuwang si Macario. Pagdating namin sa tulay, agad siyang sumigaw sa ilalim. Oh, Asyong, panalo ko sa pustahan ha. Sabi ko sa'yo, may tutulong sa atin eh. Alay, paano mo nagawa yon, Macario? Talo na naman ako sa pustahan natin eh. Napaatras kami ni Bitoy nang lumabas ang isang lalaking duguan mula sa ilalim ng napakataas na tulay. May mga sanga ng punong kahoy na nakatuhog sa tiyan at dibdib nito. Putang ina! Ano yan? Tulungan niyo kami. Gusto ng mga kasamahan naming makaakyat dito sa taas ng tulay. Tutulungan niyo kami, hindi ba? Napasigaw ako nang bigla na lang yakapin ni na Macario at Asyong si Bitoy at sabay na tumalon pababa sa napakalalim na tulay. Wag! Nahulog si Bitoy sa tulay. Naglaho ang sigaw nito nang makarinig ako ng napakalakas na banggaan. Banggaan ng 2 bus. Tumingin ako sa highway pero wala akong nakitang sasakyan. Dumukwang ako sa ilalim ng tulay at sumigaw. Parang Bitoy! Ano nangyari sa'yo? Pare! Nasaktan ka ba? Pare, sumagot ka! Pero wala na akong narinig mula sa ilalim ng tulay. Hindi ko alam kung paano bababain ang kumpare ko. Walang hagdanan o daanang paibaba. Tumakbo ako pabalik sa bahay at humingi ng saklolo.
Saklolo! Tulong! Tulungan niyo ako! Ang kumpare ko! Tulungan niyo siya! Natigilan ako sa kakasigaw nang makita ko ang isang pamilyar na babae na may dalang maleta. Nakatayo ito sa pintuan ng bahay na kakatapos lang naming i-renovate. Anong nangyayari sa'yo? Yung kaibigan ko tumalo sa tulay. Marami talagang nagpapakamatay sa tulay na yan. Hindi nagpakamatay si Bitoy. Tinangay siya ng dalawang lalaki pababa sa tulay. Tulungan mo ako, iligtas natin yung kumpare ko. Hindi ko kayo matutulungan. Pagkatapos ang ginawa namin dalawa sa bahay na to, hindi mo kami tutulungan? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa? Sandali. Namumukhaan kita. Hindi ba't ikaw yung babaeng umiiyak sa lamay? Taga-Indang ka ba? Taga-Indang ako, oo. Pero hindi kita kilala. Yung lalaking nahulog sa tulay ngayon lang at ako yung kinontrata ni Sir Nicasio na i-renovate yung bahay na to. Kailan pa? Nung gabi ng lamay. Imposible. Binayaran niya na kami ng 2,000. Tapos mamayang umaga, linggo, yung last day namin dito. Mamaya na kami babayaran ng buo ni Sir Nicasio. Hindi niya na kayo mababayaran. Bakit hindi? Dahil nailibing na namin ang tatay ko nung 1 linggo pa. Nangilabot ako sa sinabing yun ng babaeng anak pala ni Sir Nicasio. Nahihintakutan man, ay pilit kong nilabanan ang takot ko. Pinilit ko pa rin siyang tulungan ako na kunin si Bitoy mula sa ilalim ng tulay. Tulungan muna natin yung kumpare ko, nakikiusap ako. Marami talagang kinukuha ang tulay na yun. Wala nang kumpare mo. Hindi na mabubuhay yon. Pustahan? Pinagsarahan ako ng pintuan ng babae. Wala na akong nagawa kundi ang tumakbo papunta sa pinakamalapit na bahay mula sa tulay. Walang gustong tumulong sa akin noon hanggang sa makarating ako sa isang barangay hall. Doon ay may mga kalalakihan na rumisponde sa akin. Umaga na nang makabalik kami sa tulay ng Italaro. At doon ko lang nakita sa pinakailalim ng tulay ang bangkay ng kumpare kong si Bitoy. Basag ang bungo at lasog ang katawan. Suicide to. Nakita mo ba siyang tumalon? Pinaliwanag ko ang lahat ng nangyari pero pinagdududahan pa nila ako. May isang tanod na nagtanong pa sa akin kung may galit raw ako sa kumpare ko kaya ako tinulak sa tulay. Napikon ako kaya hindi na ako nagkwento pa ng totoong nangyari. Umuo na lang ako sa sinasabi nilang suicide. Nang makuha ang bangkay ni Bitoy ay agad itong pinaglamayan sa lugar namin. Samot-saring kwento na ang narinig ko sa mga nagtatanong sa akin kung paano siya namatay. Yung iba, pinagpupustahan pa siya. Nakikiramay ako, Ando. Ikaw? Ako si Lucing, ang anak ni Nicasio. Gusto ko lang dapat humingi ng paumanhin sa inasal ko sa'yo ng madaling araw na yon. Dapat inulungan kita. Tulad ng pagtulong niyong dalawa ni Bitoy sa pag-ayos ng minana kong bahay at lupa mula sa tatay ko. Nakakatakot talaga ang tulay ng Italaro. Yun ang rason kung bakit ayoko tumira dun sa bahay namin doon noon pa. Marami kasing kaluluwang hindi matahimik hanggang ngayon ang naipit sa ilalim ng tulay simula nung
Mangyari ang isang trahedya doon noong 1967. Trahedya? Malagim na aksidente. Anong aksidente? Sa lalawigan daw ng Batangas merong mga devoto na nagsasagawa ng taunang panata para pumunta sa kapistahan ng Santo Niño 3 hari sa bahay ng Ternate, Cavite. Ang sabi sa kwento, nung madaling araw daw ng Enero 6, 1967, yung mga devoto raw mula sa Batangas, naggrupo-grupo sa kanilang mga bayan para maghanda sa pagtungo sa Ternate, Cavite para magsagawa ng taunang pagsisimba sa nasabing lugar. May convoy ng sasakyan na binubuo ng 57 na mga bus na nagkaipon-ipon sa crossing ng Tagaytay Mendez Road. Isa sa bus ng BLTB ko, number 522, nag-overtake sa isa pang bus. Nag-overtake? Oo. Nung mag-overtake daw to, bigla daw lumuwag ang preno kaya nang nasa palikong bahagi na to, malapit sa tulay ng Italaro, bumangga ito sa bus number 318. Sa lakas ng pagkakabangga sa likuran, nawalan ng kontrol ang bus number 318 at nahulog sa bangin na may lalim na 140 na talampakan. At pagkatapos nun, sinundan din ang pagkahulog ng bus number 522. Nagsigawan, nag-iyakan, at nabaliw ang mga pasahero na laglag sa bangin. Marami ang namatay sa 2 bus na nahulog dahil sa mga bakal na nabaluktot at mga sanga ng punong kahoy na nasa ilalim ng tulay na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng mga nasawing pasahero. Ang lalaking kumuha kay Bitoy, may mga nakatuhog na sanga ng punong kahoy sa dibdib at tiyan. Magmula nung mangyari ang aksidente na yun sa tulay ng Italaro na kumitil sa halos 84 na pasahero, marami nang naaaksidente at namatay sa tulay. Sabi ng tatay ko, mga kaluluwang hindi matahimik mula sa busang kumukuha ng mga kaluluwa doon sa tulay. Ang trahedyang nangyari sa tulay ng Italaro noong 1967 ay sinasabing pinakamalalang aksidente sa buong mundo nung panahon na yon, Sir Jupiter. Ilang dekada na ang lumipas ngunit tila walang patid pa rin ang pagbuwis ng buhay sa nasabing tulay. Sa tuwing nakakarinig ako ng pustahan ay hindi ko maiwasang hindi maalala ang kumpare kong si Bitoy. Ang kaibigan kong mahilig tumaya sa buhay. Pera man ang kabayaran o buhay. Napapangiti akong may halong lungkot kapag naiisip ko na nanalo siya sa huling pustahan namin. Tama siya. Gwapong lalaki nga ang susunod na mamamatay sa tulay. Pero mahirap at masakit tanggapin na ang buhay niya ang ipinusta niya para dito. Sana ay samahan ninyo ako sa aking panalangin na makamit ng mga namatay na tao sa tulay na iyon ang kapayapaan na kailangan nila. Dito po nagwawakas ang aking kwento. Maraming salamat po. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Hello mga suki! Oras na naman para sa ating shoutout portion. Good day kay Liza Gutierrez at gustong magpa-shoutout ni Liza Gutierrez sa Avila family, Bibar family at sa Gutierrez family at sa tindahan daw nila na Pusas Stone Work sa Calamba, Laguna. Hello po sa inyo lahat dyan. Salamat sa inyong pakikinig. Belated birthday shoutout naman tayo kay Jeanette Estrella. Belated happy birthday to you. Sana nag-enjoy ka sa araw ng iyong birthday. Shoutout naman kay Bambi at Pimpi at sa asawa niyang si Dennis mula kay Marisol Sia Aranas.
Shoutout din sa Ibanez at De La Serna at Tulosa family mula kay Jelmel Ibanez. Pa-shoutout din naman daw kay Jamech Alia Puri. Ganon din shoutout to Rubelin Durian, Danielica Alora, Lydia Lopez, Conrade Eve. Ganon din kay Teresita Aguilar. Shoutout naman kay John Ari Fernandez at sa mama niya na si Anna Marie Jiangson. Ganon din shoutout sa mga nasa Japan na listeners natin. Ganon din sa Dubai, Saudi, Singapore, Hong Kong, Japan at sa Canada. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa kwentong Takip Silim. Shoutout din sa mga adik ng live chat sa Premiere. Kilala nyo na kung sino kayo. Next time na, iisa-isahin kayo namin, okay? So maraming salamat sa inyong palagiang pagtangkilik sa kwentong Takip Silim. Hanggang sa susunod,